Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Cardinal Antonio Tagle. Abay, uwi nga ba sa Pilipinas from Vatican sa November 30. Oras ganap na alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Hindi ako nag-resign kasi hindi ko naman alam, but late morning of Lunes, may tumawag sa akin at sinabihan ako na umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary. So sabi ko, wala akong problema dyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinafile na sulat dyan. Okay. Mm-hmm. Now, I first communicated to the President. Sinabi ko na I have no problem with exiting the cabinet. Mm-hmm. So, ang sulat na sinasabi nila na in-accept your resignation ko out of delicadeza daw, in-announce nila ng alas 2 yata ng hapon ng Lunes. Wala naman akong binibigay na sulat eh. Damdaming Bayan. Ang sabi po ng dati na, Executive Secretary Lucas Bersamin, abay sa labas pa ng Malacanang, ang tumawag sa kanya para siya ay umalis na raw sa kanyang pwesto. Abay, what is happening to our country, Mr. President? Apay-apaw, taga-Ruarte Malacanang iti kuan, mga idaulo iti pagilyanan, ay what is happening to our government, Mr. President? Abay, mukhang masyado tayong nagpapadikta. Ayan. Abay, wala sa gobyerno. Ayan. Nakikialam po, mahabigan, sa mga affairs ng gobyerno. At ang sasabihan pa po, mahabigan, respeto na lang, courtesy na lamang po, mahabigan. Bakit nyo naman hinahayaan ganito ang mangyari sa inyong administrasyon, Mr. President? Ayan. Naalala tuloy natin si dating Pangulong Erap Estrada ang sabi ng Erap nung araw, good morning Mr. President, sir. Ayan, abay, pag kami mga nakikialam sa kanyang administrasyon noon, ayan, ang sinasabi ng Erap Estrada, abay, ba't ka nakikialam? Ayan, magpresidente ka muna. Damdaming Bayan. At least may ganun po, mahabigyan niya. Yan ang mahirap sa mga maraming maraming political debt, mahabigan. Pero okay lang naman yan. Kaya lang manindigan naman po tayo. Ayan, wag naman po tayo magpapadikta. Ayan, kung napagbigyan na, kung nakatulong na eleksyon, mapagbigyan. Pero wag naman nating hahayaang sila ay makialam pa sa affairs ng gobyerno. Siguro pwede magbigay ng unsolicited advice, pero yung mga ganitong lantaran na, abay, Mr. President, hindi po ito maganda. Ayan, abay, parang lumalabas na tuloy, Mr. President, kung outside the administration ang nakikialam na sa affairs ng inyong administrasyon.
abay baka sabihin na po Mr. President ay talagang kayo po ay isa ng lame duck president. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy. Abay, ang gulo ng gobyerno ngayon, sa totoo lamang po mahuyang mga ating. Abay, para tayong headless chicken, parang alanan, direksyon Ay, naka talaga. Pagkatapos sa Malacanang pa, ilan ba ang faction ngayon dyan? 3, ayan, naging 2 na lang yata. Kaya lang kung no nalaing ti leader tayo, apo, ore ada faction nito. Kunada nga rin nga masapol nga medyo Machiavellian ng konti, ha? Divide and rule ika nga, ha? Kaya lang, ha? Iba ang nangyayari. Anyway, mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang, good morning Mr. President. Abay, ipakita niyo Mr. President na kayo pa ang aputi mangiturturong iti pagilyan, iti administrasyon. Nakababain apo, ayan maamban na iti kailyan tayo nga iti mangiturturong ti gobyerno ka outsider. Ay. Anyamatan. God bless the Philippines. Ay, good morning sa mga nag-re-ready sa rally sa November 30. Abay, ano ba naman itong sabi na aking bubit, ha? Abay, mukhang hihigitan ba, ha? Ang malaking rally ng ating kapatiran sa INC, ang rally sa November 30. Abay, bakit balitang balita pati si Cardinal Antonio Tagle na nasa Roma ngayon? Abay, uuwi, ha? Talaga? Ano, parang mag-aala Cardinal Sin? Well, mahabigan ni konting hinahon po. Okay lang na magsagawa ng protesta. Ayan. Apo Secretary Gibo Chodoro, ha? Ayan, Apo Romeo Browner, ha? Abay, dapat manindigan po tayo, ha? Ayan. Kailangan sundin ang chain of command at manindigan sa ating konstitusyon. Pero ano nga ba ang gagawin ng Pangulong Marcos ngayon? Aba, ang Pangulong Marcos pangungunahan daw. Anong pangungunahan, Miss Let, ha? Ayan, sabi tuloy naalala tuloy na ating bubit na yung tumawag kay Apo Lucas, ha? Ayan. Nangyari na rito sa isang dating presidente, ha? Ang lakas ng dating nito, ang lakas ng arrive, ano, ha? Abay, ang sabi sa isang dating presidente noon kwento na isang cabinet secretary, siya ang nahihiya, ha? Dahil habang sakay sila sa aeroplano, ayan, patungo yata sa isang official foreign trip, ha? Ang sabi do this, do that, do this. Parang Jaworski lang, ha? Don't this issue, ha? Ayan. Ay, nako talaga. Anyway, nasa presidente na yan. Samantala, latest mula sa Malacanang, alas 8:23 na, ha? Ayan. Abay, baka ngayon nasan ba si Edniel Parosa? Baka ngayon ay inilalabas na, binabasa na ang promulgation decision laban sa kasong human trafficking ni Mayora Alice Guo, Kuya Alex Guo, ha? Ayan. Kuya Boy Osaita, ayan.
Hahatulan ngayon ng iyong kumaring Alice Go sa Pasig City Regional Trial Court sa kasong human trafficking. Pero bago yan, daming ganap ha? Ay, good morning Apo Commissioner Ariel Nepomuceno ha? DepCom Nolibatan. Abay, DepCom Jet Maronilla ha? Abay, sino-sino na ba ang sasali sa auction dito sa mga luxury cars ng pamilya Diskaya? Babalikan natin yan. Ito muna ang latest mula sa Malacanang. Ayan. Bakit pinapayagan ng Malacanang ang ganun na mislet, ha? Sabi ng Apollo kasi nagulat siya, ba? Kaya tinawagan ng presidente. Apo, agpais na ito. Ang Pangulong Marcos pangunahan ng pagkilala sa natatanging mga OFWs ba? Ang mga bayani ng bayan. Abay saan ba gaganapin ito? Sa Malacanang ba? Sa Department of Migrant Workers? At ano ang ibibigyan na pasalubong ng Pangulong Marcos sa mga bayani ng makabagong bayani ng bayan? Aris number 14, Let Narciso please kami na Miss Let. Lakay, gaganapin sa Malacanang ngayong umaga ang 2025 Bagong Bayani Awards ng Department of Migrant Workers at dadaluhan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Bagong Bayani Awards ay pagkilala sa natatanging mga overseas Filipino worker. Mayroon itong 7 kategorya sa parangal na kabilang ang Employee Award, Community and Social Service Award, Culture and Arts Award, Heroic Act Award, Successful Reintegration Award, Captain Gregorio Oca Achievement Award at ang Blas F. Ople Award para sa natatanging bagong bayani. Ang nominasyon dito ay isinusumite ng employer ng OFWs o ng kapwa OFW at iba pang respetadong individual o mga institusyon. Lakay? Ayan, so anong oras yan, Miss Let? Alas 10 ito ngayong umaga, Lakay. Actually, dapat ay sisilip si Presidente, Lakay, dun sa auction ng mga luxury vehicle ng mga Diskaya o Lakay. Kaya hindi siya natuloy, walang sinabing dahilan ang Malacanang. Abay, bakit? Akala ko, alam ko, ang Presidente mahilig din sa Rolls Royce yan. Akala ko. Kagabi lang nag-abisa, Lakay, na hindi tutuloy doon ang Presidente. Bakit naman? Baka daw sumali ang presidente sa auction alam mo na Ilocano baka baratin yung Rolls Royce ng mga Diskaya ha? Baka gusto pa ng presidente baka magustuhan tapos ayaw niya naman bilhin. Ayan, baka mamaya ang bid niya presyong Ilocano. Ayan. Ayan, so nagbago isip ha? Ayan. Wag na lang daw pala. Hindi niya lang. Sa bagay, tama rin lang. Baka sabihin ng mga kritiko, kita nyo ha? Pati subasta ng mga luxury cars pakikialaman pa. Ayan. Binanggit na dahilan, Lakay, kung bakit hindi na tumuloy. Bakit? Pero yung schedule niya ngayon ay itong Bagong Bayani Award sa Malacanang. Ayan. Ito ang theme song ngayon ng mga balikbayan, mga OFWs. I'll be home for Christmas. Pero ang tanong Miss Let, matutuwa ba ang mga OFWs? May pasalubong ba? Ayan, aginaldo ang ating presidente. Malalaman natin mamaya, Lakay, kung ano yung mga kasama dito sa mga award na tatanggapin nila. Ayan, may pakain ba siya ng paimpanada ba dyan? Pabagnet, paimpanada. Ayan. Baka mayroon namang pika-pika, Lakay. Dapat lang. Lalo yung mga Filipino food siguro. Yan ang sabik na sabik kainin ating mga OFWs, mga balikbayan.
Lakay. Pero actually, sa ibang bansa, Lakay, yung mga kababayan natin, dahil meron na rin kanya-kanya mga negosyo doon, hindi na rin masyadong naninig yung mga pagkaing Pinoy dahil nasa iba't ibang bansa na rin yan. Pero bakit ganun, Miss Let? Ayan, hindi naman pala nag-file ng courtesy resignation si Apo Lucas Bersamin. Bakit ganun ang nangyari? At ang nagsabi pa wala sa gobyerno. Wala sa Malacanang. Oo. Hindi daw taga Malacanang, nasa labas daw ng Malacanang, pero wala pang sagot tungkol dyan ang Palasyo, Lakay. Maging gusto, yung sinasabi nga ni dating ES Bersamin na hindi naman siya nag-resign talaga at tinawagan siya at sinabing kailangan niya nang umalis. At saka masakit dun sa matanda. Ay, matanda tuloy. Kaya ano? Ayaw matawag na matanda kahapon ang masakit sa kanya yung okay lang sana na sabihan siya ng ganun kung presidente ang magsasabi. Ayan. Sabi nga nila di ba? Alam niya naman na yung kanilang serbisyo at the pleasure of the president. So, anumang oras pwede talaga silang tanggalin. Yun nga lang, siya yung huli yata nakaalam. Oo. Na yung pag-announce. Buti man lang sana kung siguro taga PCO. Ayan. O kaya taga Malacanang man lang na Apo Little President, nahiya si Presidente sabihin na umalis na kayo. Ayan, pinapasabi po. Pwede siguro yung ganun, pero yung outsider, ayan, wala sa gobyerno, yun ang magsasabi. Parang dalawang sampal sa magkabilang pisngi niya na Miss Let. Ang lupit nun, ang sakit nun. Ayan. Kaya lang cool na ang Apo Lucas kahapon. Ayan, maskit nga naman yun. Sabi niya alam niya naman yun kasi nga siya yung nag-execute nung mga ganyan na pagtanggal o pag-resign ng ibang opisyal. Kaya kung sa kanya, okay lang yun kung paalisin siya. Kung nasabihan lang, sana siya ng personal. Ang liit lang. Ilang square meters ba ang Malacanang? Bakit kailangan pang taga-Pasay ang tumawag? Ayan. Aba, taga-Pasay pa na yun. Ayaw pangalala na yun. Ba't taga-Pasay pa kailangan tumawag para sabihin siya ay mag-resign? Ayan. Di ba? Sakit nun. Anyway, yan ang hinanakit dun nung mama. Ayan, si Apo Lucas Bersamin. Anyway. Oo, Lakay. At hindi niya gustong malinawan na yun, Lakay. Kasi nga, yung naging anunsyo kasi na Lakay ng PCO ay tinanggap yung resignation. So, ano palang tinanggap kung hindi naman pala nag-resign si dating ES Bersamin. So, yan ang lilinawin pa ng Palasyo. Ayan, isa pa itong si Auntie Claire. Ayan, si Hyper. Ayan, si Yusek Hyper. Ayan. Bigyan ng Doc Willie Ong. Ayan, Dr. Isa Sunta. Ano ba yung gamot na na pampakalma? Ayan, masyadong hyper. Ayan, pero ang sama nga ng dating. Ayan, masama ang dating. Una sa pinagsabihan, ayan, si Secretary Lucas Bersamin at ang napakasama Sister Miss Leta. Yung impression ng taong bayan ngayon sa presidente, bakit ganun? Ba't hinahayaan ng presidente na ganyan? Ayan, sasabihin ng isang executive secretary, little president na turingan, dating chief justice, outsider, wala sa gobyerno ang magsasabing umalis ka na dyan. Napakasakit. Ayan, napaka-unprofessional. Tingnan natin, Lakay, kung magre-react dyan ang presidente. Ayan. Mr. President, apo, nyamutan, nakababain, apo. Sa bariti mga ito rin gobyerno yun. Ay, nako talaga. Spanish yan, pasensya ka na. Okay, nga Rod Miss Let, abangan natin ang mga OFWs na sana nga ay masaya sa kanilang pagtungo sa Malacanang mamaya. Yes, Lakay. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Naku, may waiting shed daw na waiting shed, pader ng TESDA sa Taguig, sinalpok ng trailer truck, wasak. Allah. May nasaktan ba? May namatay ba dito? RS-15, Giselle Ricafort, anyari?
Lakay, wasak nga yung waiting shed at pader ng guardhouse ng TESDA dito sa Taguig City matapos salbukin niya ng isang trailer truck kaninang madaling araw. Malaki yung nawasak na bahagi ng pader ng guardhouse at bumagsak din yung mismong waiting shed dito sa bahagi ng East Service Road, maging yung stoplight dito sa area halos mabuwal. Sa lakas-lakay ng impact, yung pinakaharapan ng trailer truck nagkayupi-yupi at wasak din yung windshield. Ayon sa mga pulis na nakausap natin dito, isang 36 anyos na nagangalang Julius yung nagmamaneho ng sasakyan. Kasama niya yung isang pahinante na pawang nasa maayos naman na kalagayan ngayon at nasa traffic bureau na sila ng Taguig City upang kuhanan ng salaysay. Pansamantalang isinara yung bahagi ng East Service Road kanina sa mga motorista, partikular yung northbound, kaya kanina tukot yung daloy ng mga sasakyan. Binuksan naman na yung bahagi ng service road para sa mga sasakyan matapos hatakin yung trailer truck ng Road Emergency Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Wala pa tayo na kayo nagkakausap na maaaring magbigay ng pinaka-detalyadong pangyayari kabilang kung ano yung dahilan ng aksidente. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Anong sabi ng driver? Nakatulog ba siya? Nawalan ng brake? Anyari? Ayun nga Lakay, hindi natin naabutan yung driver, maging yung pahinante dahil dali-dali sila Lakay na dinala ng mga hindi Lakay, dinala sila ng mga tauhan o ng pulisya doon sa traffic bureau Lakay ng Taguig City para kuhanan ng pahayag. Yung mga security guard Lakay dito sa area, maging yung ilang pulis na nakausap natin, hindi sila makapagbigay Lakay ng iba pang mga detalye. Yung binabanggit naman ng mga security guard ay nagpalit daw kasi ng mga nakatoka ngayon doon sa area. Ang kainaman Lakay na kung makikita nyo Lakay yung video na pinadala ko, ang laki nung nung mismong nawasak na bahagi ng pader ng guardhouse. Ang kainaman nga daw, ipinagpapasalamat ng mga security doon Lakay. Walang tao doon sa loob ng guardhouse dahil nandun sila sa pinakaharapan ng TESDA para nga magbantay ng security sa area Lakay. Buti na lang hindi substandard yung pader dahil kung substandard dyan, pati yung guard baka tinamaan na. Correct Lakay. Medyo malaki lang Lakay yung pinsala nung aksidente. Babalikan kita Lakay dahil kanina ko pa rin sila kinukulit kung ano yung dahilan, kung nakatulog ba yung driver o kung ano pa man yung kanyang maaring rason na nagresulta nga nitong aksidente Lakay. Okay nga Rud, maraming salamat Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Na mainam na rin at wala pong tinamaan ng mga sasakyan o kaya mga pasahero dyan sa gilid ng TESDA. Samantala, sandali lamang Boy Gonzales, ang ilang miyembro ng gabinete daw dadalo sa subasta ha? Dadalo o sasali rin sa subasta sa mga sasakyan ng pamilya Diskaya? Standby Boy Gonzales, eto muna ha. Ayan na. Meron na bang verdict laban kay Mayor Alice Guo ng Bamban na Tarlac? Guilty or not guilty sa kasong qualified trafficking o human trafficking? Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, hahatulan na nga na Pasig City Regional Trial Court Branch 167 si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong krimeng qualified human trafficking. Kasado, kung di man nagsimula na, bandang alas 8:30 ngayong umaga, itong promulgation para sa dating alkalde. Dito yan sa Pasig City Hall of Justice. Batay sa impormasyon Lakay mula sa Legal Counsel, Ligo, Mr. Nicole Hamilla, na dumating na rin dito kanina lamang, hindi ihaharap ng pisikal Lakay itong akusado sa korte. Naputol ka. Lakay. Ayan, na-proceed. Yung abogado ni Mayor Go, isa sa mga legal counsel, si Attorney Nicole Hamilla, dumating na rito. Pero ang kanyang binabanggit Lakay ay gagawin ang promulgation para sa dating alkalde via teleconference. Ibig sabihin, hindi iharap ng physical dito ang akusado. Wala namang binanggit na rason si Attorney Hamilla kung bakit teleconference yung magiging hatol. Pero kung matatandaan sa dating high-profile cases, ay may mga instances talaga na hindi iniharap ng physical yung mga pinakasahan sa pagkat. Teka. Edniel, klaruhin nga natin. Si Alice Guo hindi haharap sa Pasig City RTC? Ay, lapit-lapit lang ang Pasig City Jail.
Correct lang kayo, isang tricycle actually. Oo. Kung gusto mo, i-volunteer mo yung mobile unit natin, ikaw nang sumundo, kung walang masakyan. Bakit? Anong dahilan? Ba't ayaw paharapin si Alice Guo? Wala binanggit dahilan lakay ang kanyang kampo, pero kung mababatid natin ay talagang doon pa man kahit sa mga previous sensational cases dahil nung kay Miss Janet Lim Napoles, may mga time na hindi humaharap ng physical kahit promulgation na dahil doon sa security reasons. Pero maging itong dahilan na ito ay hindi tahasan o diretsahang binanggit dahil mabilis na lamang dumaan dito si Atty. Hamilya sa ating harap at hindi na nagbigay pa ng extra explanation. Dito sa area, maliban sa abogado, nakita na rin natin ilang mga representante kanina. Of course, wala sa Department of Justice o prosecutor. Maging si former PNP chief at ngayon undersecretary, leader na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Yusek Benji Acorda. Nandito rin si former PAOK Executive Director Gilbert Cruz, isa doon sa mga tumabaho talaga doon sa mga Pogo Hub. Partikular na itong nakita sa Bambam Tarlac. Sa paligid itong gusali, maliban sa mga tauhan ng media, nandito rin yung mga tauhan ng Philippine National Police, particular yung K9 Explosive and Ordnance Unit. Maagang nagpaamoy sa kanilang mga security dogs ng paligid o bisinidad nitong Hall of Justice. Nandito rin si Police Colonel Hendrix Mangaldan, ang Police Director mismo ng Pasig City PNP para personal na siyasapin yung seguridad. Kahit wala dito si Mayor. Ako ko ito nagtutap itong kaso sa raid sa pangbuhat sa pangbahan kung sa 800 na Pilipino at foreign workers rescue sa Siguro. Pero labing ibang respond pa sa iba't ibang atraso dahil sa nasabing issue. Nitong Hunyo, hinatulan na ng korte sa Maynila si Go para mapatalsik sa Office of the Mayor sa bisa ng kuwanto. Dahil ang hukuman, isang tao, si Alice Go at Go Bating ay siyang Edniel, huwag kang gagalaw kasi nagbabago ang signal mo. Ayan. Ang dami-dami na palang mga general dyan ang ano pang kinakatakot sa security ni Alice Guo, ha? Abay, ayaw ni prosecutor attorney Iser Gatdula ng ganyan. At kung security ang kailangan din lang ni Alice Guo, ayan, eto na, nagbo-volunteer. Si General Alexander Guo, ayan, at saka si Lieutenant Colonel Boy Osaita, ayan, ang kumpare ng Alice Guo. Namimiss na ang beauty ng Alice Guo Gusto makita ngayon mula ba nung nakulong wala na ba ang beauty ng Alice Guo? Abay, marami na kami sa kanya, Edniel. Kahit tayo lakay, huli natin siyang nakita ng personal nung nilipat siya mula sa Campo Crame, kung matatandaan nyo, dahil doon siya unang inilagat. At nung in-order ng korte na dalhin dito sa may Pasig City Jail, particular sa female dormitory, doon na yung huli. Dahil yung mga sumunod na mga court proceedings lakay, dahil maliban dito, mayroon siyang kinaharap dyan sa may Valenzuela area, Valenzuela RTC. Puro na abogado lakay. At si Atty. Hamilya yung nakakausap ng media. At puro teleconference lakay yung nangyayari. Agad dito sa promulgation teleconference na mangyayari lang. Sayang naman. Abay, kung gusto nila si Right Worshipful BJMP Chief General Roel Rivera ang mag-escort dyan. Ayan. Sasamahan pa niya Most Worshipful Roland Paulino ng Junior Grand Warden. Ayan. Senior Grand Warden. Ayan, di ba? Anyway, marami lang nakamiss kay Alice Guo din. Anyway, malalaman natin mamaya lakay kung anong rason at kasabay niyan, syempre, magiging hatol kung guilty o not guilty dito sa non-bailable na atrasong qualified human trafficking, kaugnay pa rin ng Pogo at magiging landmark ito sapagkat alam naman natin maliban doon sa utos ng Presidente Bongbong Marcos, ngayon pa lamang talaga mayroong mapipit-pit ang kamay dahil sa illegal scam hub na namutawi dito sa Pilipinas noong nagdaang administrasyon. Wala rito sa lungsod ng Pasig. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming manghihinayang hindi makita si ng personal si former Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ayan. Bakit ayaw Right Worshipful General Roel Rivera? Ha? Ayan. Bakit lang yung kayo pa ang mag-escort? Ayan. Abay, kumusta na kaya ang Alice Guo sa Pasig City Jail? Siya na kaya ang mayor-mayor dyan? Daming bayan.
Oras sa Chief Justice Alex sino? Dami ng commercial baka mawalan tayo ng bonus. Ayan, sandali lang mga Sherwin, ha? Papasok daw yung winner niya. Papasok yung winner? Di humanap na iba winner. Ang bihira naman, no? Para naman tayong para tayong dinidiktahan ng hindi taga DCRH, ha? Parang Malacanang naman ito, magdidikta tagalabas. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, abay hindi ubran dito sa atin. Abay tayo masusunod, hindi tagalabas. Ayan. Diyos ko. Hindi Malacanang ito. Ayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, Apo Justice Samga Erlan, 8:44. Ang oras na yan ay members na mahilig sa mga luxury at sports cars. Sandali lamang at may bagong modus ang mga scammer. Kaya mag-iingat po tayo dahil sila ay nagpapanggap silang empleyado ng bangko, gobyerno at ibang kumpanya. At magpapadala pa ng message na galing sa lehitimong text sender ID. Malalak daw ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link. O kaya ay nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Abay tatandaan, sa isang click pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya ingat po tayo, ha. Kaya narito ang ating 3 tips para iwas scam. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito ay may online banking app. At number 3, laging maging aliso sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad yan. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Damdamin Bayan. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L, Lady in Black. Merry Christmas, Lakay. At Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 35 days na lang. Merry Christmas na, Lakay. Pero I like your attire, Sister L. Thank you, Lakay. You're so gorgeous today, ha? Ayan. Malit na bagay ko nun. Charot. Nakakairita. Sabunutan ka na dyan. Ito na ang Ninong ng Bayan sa ating Pasko Panalo promo sa With Pride Detergent. Kasama natin ang Pride Detergent. Ayan, pero word of the day muna, ha? Ito muna ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Ito na! At eto na ang ating word of the day ay headless chicken. Ha? Headless chicken. Walang ulong manok. Sino ang headless chicken? Ang hirap ng Lakay, tatakbo ka saan ka babangga. Kaya walang direction yun, Mr. L. Pero alam mo lang kami ginagawa ko dati, yung ulo tinatago ko sa pakpak. Ganon? Nagawa mo ba yun? Sa manok. Parang taga-probinsya lang makakarelate na. Mga taga-probinsya na nakarelate yan, yung mga nag-aalaga ng manok. At eto na ang Ninong ng Bayan sa ating Pasko Panalo promo mula kay Ninong Sherwin.
DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Give love on Christmas Day, Ninong Sherwin, dyan sa may barangay Almansa, Las Piñas City. Aba, nandiyan ka pala sa Villar City. Ayan. Kumusta ang favorite kong principal, Cynthia Villar? At Ninong Manny Villar? Ayan, oo. Ayan. Ang Villar Group. Ninong Sherwin. Yes, Lakay at si Sir El dito nga sa Barangay Almansa 1 sa BF Almansa Road. Dahil at dito yan sa Lakay sa Las Piñas, ito yung connector road papasok sa BF Homes. Pero dito literal na may bumili lang ng toyo, mananalo ng pera. Inutusan yung bumili ng toyo. Pagbalik mananalo na. Pangalan niyo, kuya? Jojo Nubla. Kuya Jojo Nubla, ayan, bibili ka lang ng toyo, mukhang may-ari ka ng malaking kumpanya ha? Hindi po, actually, turon yung bibiling ko, hindi toyo. Ay, turunan pala yung pupuntahan. Pang-almusal pala. Sa kabila. Naman merienda yan. Pero nung in-approach tayo kanina, palaging naka-tune in sa DZRH at lagi kabisado nyo halos sa mga pangalan natin lahat. Yes, actually gusto ko lang silipin si Sherwin Alfaro dun sa sasakyan nila. Tapos nakita ko nasa unang katabi ng driver na kamukha naman ni Jerry Baha. si Kuya Eds. Tapos yung kumukuha ng videos, kamukha daw ni Yul Servo. Dating Vice Mayor naman to si Norman. Si Vice Mayor yun. Yes. Manoko kasi itong si Sherwin Alfaro, nakikinig ako kaya makipaglukan ako sa kanya. gusto first and last. Gusto mo lang yata makita si Sister L At yung cellphone niya lakay naka-DZRH kahit bumibili ng turon. Ayan meron 1,000 pesos mula yan sa Pride Detergent at siyempre sa DZRH. Congratulations. Thank you very much, Pride Detergent. Ayan. Kuya, pambili ng shampoo yan, ha? Ayan. Kukulangin. Ayan. Siyempre, bigyan mo rin ng, para hindi na nagtsatsaga sa cellphone, bigyan mo ng mini component si Kuya Jojo. Para makuha mo ang ating mini component, dapat napakinggan mo ang ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Headless chicken. Akala ko boneless chicken. Boneless chicken. Pwede naman wingless chicken. Mga ganyan. Akala ko boneless chooks tugo na yan. Naku, masarap yun. Sana yung susunod naman ang pamigay natin. Chooks to go. Pero dahil dyan, meron kang DZRH mini component. Ayan. Okay, thank you. Yan na isinasayaw ng ating mga malakas dancers. May kasama may mga backup dancer ka na pala. Tapos syempre meron ka pang matatanggap na pambansang ulam, ang bangus sisig na napakasarap mula sa Regal Foods International Incorporated. Wala kay Ninong Richard C. Yan, ayan, napakasarap niya sa kanin na mainit. Bangus sisig. At syempre, meron ka pang DZRH Christmas basket. Ano mo sasama kay Lakay Deo? Thank you very much sa DZRH. Lakay Deo Makalamat saka si Elaine Apit, Sister L. Lagi ako nanonood sa inyo. Siguro mga 30 years na. Thank you po. Sa radio station nyo. Ang galing naman. Maraming salamat, Kuya. Thank you. At saka si Sherwin, nakita ko na rin to. Manoko kasi to sa inyo. Yun palang tumatak sa'yo, Ninong Sherwin. Oo nga Napakaswerte. Bibili lang ng turon. Ayan, nag-uwi pa ng 1,000. Meron ka pang bangus sisig. Diba? Kompleto na. Pwede ka nang magtagay-tagay mamaya. Yes, thank you very much. Wala ka naman, Kuya. Thank you, Kuya. Ingat, Kuya Jojo. Ayan, maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa dumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent. Arish number 6, Sherwin Bato Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuyang Jojo Acuña. Acuña nga ba? Ayan. Ganda-ganda ng bumbunan niya. Pero nakakatuwa Lakay, talagang avid listener natin. Kilala ang mga announcers, staff natin sa DZRH. Pero hindi natin magpapaligoy-ligoy, Sister L. Dumawa natin sa Bureau of Customs. Abay, ready na ba si Commissioner Ariel Nepomuceno? Si Deputy Commissioner Noli Batan? Ayan.
si Ascom Jet Marunilla. Yung bang mga isusubastang luxury cars, Boy Gonzales? Yan ba ay bagong karwas yan? Ayan. Na-wax ba yan? Ayan. Baka syempre, baka nilinisan naman yan, Lakay. Ayan. Baka mamaya hindi naka-wax yan, bababa ang presyo niyan. Unless na medyo ginawang luma para sabihin mababa na ang bid. Ayan. Abay, at sino ang mga cabinet members na dadalo sa subasta? Ayan, sila ba ay manonood o bibili? Bibili? Ayan. Magbibid. Sasali sa bidding? O sisilipin kung sino ang bibili, ha? Tapos sa tanungin. Saan galing ang pera mo? Very advanced ka mag-isip, Lakay. Siyempre, alam mo, may pagka-adelantado tayo kung minsan Aris number 29, Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy G. Lakay, Deo, Sister L, nakatagdan dumalo ang ilang miyembro ng gabinete sa gagawing subasta ng pamalaan para sa 7 luxury vehicles na nakuha mula sa pamilyang Diskaya na umano'y sangkot sa pagpupusit ng mga sakyan. Kumpirmado ang pagdalo ni Acting Finance Secretary Frederick Go. Habang sinabi naman ng DPW Secretary Vincison na personal niyang nasusubaybayan ang auksyon na subasta bilang bahagi ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibalik agad taon tayo ng dapat na pondo para sa mga proyektong hindi bababa, Lakay, sa 100 milyong piso. Boy, ayan ano naman tong pinapakita mo, mga poster naman to, mga wala ka bang pasilip dun sa sasakyan. Mga sasakyan ngayon? Ayan, kung saan wala ka ba sa yarda? Ayan, oo. Yung bang alas 10 Lakay. Alas 10 pa. 903 na. 100 milyong piso. Yung mga dating pinadala ko dyan, Lakay, yung mga sasakyan ng pamilya Diskaya na nakumpiskad, di ba? Nung una, iniharap sa amin ni Commissioner Nepomuceno yung mga sasakyan ng pamilya Diskaya. 100 milyong piso daw, Lakay, ang posibleng malikom ng Bureau of Customs mula sa subasta. Nananawagan si Lizzo na nakaunting pasesta na sa publiko dahil sa kailangan umanong tiyaking matibay ang kasong sasampa kaugnay ng sinasabing anomalya na sa flood control project o para matiyak ang hustisya. Panay, Lakay, magpapadala ko ng mga litrato ulit dahil sa yung isang subasta, Lakay. At saka, wala ka bang advance information kina Commissioner Ariel Nepomuceno kung magkano ang opening bid nung ito si Tisoy Oliveros, gusto raw niya yung Mercedes-Benz wagon na kulay red. Ayan. Meron na raw siyang white, kaya gusto naman niya red. Mamaya nakakita natin kung sino-sino yung mga tawag dito, yung si Justice Danton Becer gusto daw yung truck, yung pick-up na na Toyota Tundra ba ang tawag noon? Ayan, Tundra 20, yung model na ibibid nila, Lakay, 2022. Kaya lang Justice Danton, malakas ang gas nito, ha? Dapat may gasoline station ka. Malakas pumiga. Gas yata ito, hindi Lakay, diesel. Yan, Lakay, pinadala ko na sa iyo, Lakay. Pumili ka na, Lakay, ng gusto mo. Wala akong hilig dyan na, boy. Basta ako yung payong lang ng Rolls Royce, solve na ako doon. Pinag-iinitan nila kayo maawa na kayo, may magbigay na sana ng Rolls Royce na payong dito. Baka hindi na makatulog to. Ipapakwadro ko yan. Ang Lakay, ang nagpariso, Lakay, nasa may 5 hanggang 10 ang nagpariso para sa magaganap na bidding. Ngayon wala pang informasyon kung alin sa mga sakyan ang papasukan ng bid ng mga ito. Kabilang mga bid na, Lakay, ito na lang, Lakay, gusto mo, Lakay, Mercedes-Benz G500. Lincoln Navigator. Ayoko niyan. Toyota Tundra, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz na G63.
Toyota Sequoia, ang tawag dahil lakay. Sequoia. Sequoia. Si ate. Ayan. At ito lakay. Rolls-Royce. Ayan. Ito. Ang tawag Sulinan. Rolls-Royce, may ano yan, may bossing Willie Titen, ano mga... Colinan 2023. May mga Rolls-Royce Phantom pa yata mga ganun Ayan yung model niya lang kayo. Colinan 2023. Palagi ko kayang-kaya na ilakay ito, tsaka ni Sister L. Huwag mo akong idamay dyan, boy. Pero wala sila sa aking green Rolls-Royce sa Star City. Yun ang pinaka... Vintage talaga. Meron pa siyang spotlight sa magkabilang gilid. Ang laki nun lakay, no? Sakit siguro sa mata nun pag nasalubong mo. Ayan alaka yung mga galing sa kay Boy na sinend na materials. Ito pala yung Rolls-Royce. Ayan. Tundra, yan yung Tundra lakay. Yung mga nagpalistang figure lamang ang makakasama sa bigada at mananalo ay maaari ng bayaran sa LTO. Si Michael Lee ng Toyota Alabang, gusto daw niya yung Toyota Tundra. Ayan. Talaga lakay. I-display daw niya sa showroom ng Toyota Alabang. Isi-set up ng Autobot. Ayan. Okay nga Rod, sige 10 o'clock pa pala yan. Ayan. Ang hinahanap ko na kay Toyota Vios Wala Hindi yan ipapabid, boy, pagka ano. Baka Toyota Tamaro FX. Wala rin dito. Nakay yung subasta ngayong umaga, nadadaluan nga Secretary Vince Dizon at iba pang opisyal. Kasama itong si Finance Secretary Frederick Go at mga opisyal ng Bureau of Customs. Kasi Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales mula sa Bureau of Customs. Ayan, ikaw ba Attorney Orlando D, sasali ka ba sa auction? Ayan, Congressec Dong Mendoza, good morning. Si Noble Greg Kayabyab ha? Gusto din niya yung Mercedes-Benz na G-Class. Ayan, akala ko G-Class. Ako gusto ko yan. Gcash. Ikaw parang manding bahakan alam ko gusto mo yung yung Bentley. May Bentley ba? Ayan, wala yata Bentley. Wala lakay. Ayan, okay nga Rod. Ayan, sige ha. Abangan natin ikaw parang Director Rolly Francia ha. Alin bang gusto mo doon ha? Gusto mo yata yung Lincoln ha? Ayan, anyway babalikan natin yan at malalaman natin kung sino ang mananalo sa bidding sa isusubastang luxury cars na mga Diskaya. Ayan. Oy, Attorney Cornelio Samaniego III. Ayan. Pwede ka bang sumali dyan? Sabi niya, bakit ako sasali? Hindi pa, yung binayad sa kanya, bili niya na. Oo nga pala. Isang Rolls-Royce yata, acceptance fee lang yata yun. Grabe lakay. Pero laki inaabangan din natin yung magiging hatol kay Alice Guo sa kanyang kasong human trafficking. Ayan, Red Worshipful Ruel Rivera, ang daya mo naman. Ayan, bakit naman hindi mo pinalabas sa City Jail, ha? Pasig City Jail itong si Alice Guo maraming gusto masilayan muli ang beauty ng Alice Guo. Ayan, lalo na ang kanyang kumparing miss na siya. Ayan, si Lieutenant Colonel Boy Osaita. Ayan, na may itlog na 2 ampula. Ayan. Ay, magandang umaga mga kababayan. Ayan, ganyan ang buhay-buhay. Chill-chill lamang po ha. Kundi mabuburyong tayo. Kumusta po umaga po ninyo ha? Alam niyo na ba na bago ako magsimula sa aking mga gawain, gusto ko muna yung mainit na kape ng James 3+1 coffee mix with Korean ginseng ang tinitimpla ko. Parang kasama ko rin sa pagharap sa dami ng papel at tungkulin ko araw-araw. At ngayon, kasama pa ito sa mega millionaire promo kung saan may up to 50 million pesos worth of prizes na ipamimigay.
At hindi na yan makuyang mga ateng. May chance kang manalo ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Oy, congrats nga pala ha. Ayan kina Pas Illustrious Potentate Dong Mendoza ha. At incoming Potentate Hussein Shamsuddin. Successful ang Rabansa Night. Ayan, tuwan-tuwa si Berwersiful Nelson Yao. Tignan lamang ang likod ng specially marked Jim's Coffee sa Shea para malaman kung paano sumali. Sakop ng promo ang mga sumusunod na Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean Ginseng, Singles at Twin Pack. Andyan din ang Jim's Coffee 7-in-1 at Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. O saan pa kayo ha? Bilisan ninyo dahil hanggang June 31, 2025 lamang ang promong ito. Per DOH FDI Permit number 1573 Series of 2024. Terms and conditions apply. Kaya mga ka-DCRH, kung may Jim's Coffee kayo sa bahay, tara na, kape na tayo. Daming bayan. Oras, Lady in Black. It's 9:12. This time check is brought to you by ACS Daming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi ma'am, good morning, Madam Miss Universe. Wala si bossing Mike, Michael de Jesus. Sweet pa ba siya? Oras, Sister L. 9:18. Sabi ni Pare Manding Bahaka ni gusto daw niya yung suot mo ngayon, Sister L. Papahiram ko. At pati ang ninong mong Mr. Michael is my guy. Nag-golf ba ang ninong MG ngayon, Lakay? Ayan, mukhang nasa 19th hole na siya. Seryoso? Hindi ba siya, Lakay, nasusunog sa ginagawa niya? Ay, di ang skin niya ay ano na siya. Super dark na. Dapat ito, Sherwin, ang binibigyan mo ng mini component ayan, at saka chichirya ha. Alam po yung mahabigan na ito ang grabing addict sa DCRS. Parang si Manong Willie Adalin ha. Na bago namatay ang habilin sa kanyang misis. Si Manang Bing Adalin ni yung transistor radio pagka namatay ko, isama mo sa kabaong ko ha. Makikinig ako sa DCRH sa langit, sabi niya. Ayan. Eto naman si Ninong MG habang nag-golf. Habang nag-golf naman ito ha. Ayan. Nasa bahay pa lang nakatune in sa kanyang super mini component na nasa bulsa. Pocket component. Pocket component. O nga, ano ha? Ayan. Hanggang sa matapos ang golf niya sa Manila Golf. Ayan. Ito ko yung yung ibinahay yung kadi. Ayan. Ano na? Ibinahay yung kadi nung pandemic, ha? Ay, yun yung tinulungan niya. Oo. Ibinahay niya yung magaling niyang kadi sa Forbes Park. Ayan. Ito naman kasi ibinahay sila. Kayo naman kasi yung term ibinahay. Baka isipin ng mga tao, ay grabe naman yun siya. Pinatira dun sa bahay niya. Ayan. Tinulungan para may matirahan. Ayan. Lakay lilinawin mo kasi pati ako nag-iiba. Pero yung kadi po lalaki, hindi ba? Tinulungan. Ayan. Para hindi na uwi, ma-lockdown pa siya. Ayan. Yes. Sandali lamang Raymond at Paas. Brad, ano ang latest sa Senado? Naku, ha? Kakalungkot naman. OFW nasa death row. Naku, Diyos ko naman ha? May magagawa pa tayo dyan. Sandali lamang Brad Raymond at Paas. Mainit ang ilang senador ba ang magpapasko sa kulungan? Ombudsman Boying. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong Lakay, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold. Aba, kung Roy Loyola ba, kailangan mo ito ng N Plus Gold. Ayan, Kuyang General Aldin Nieves. Kasi ito ay isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, Attorney Yuli Sevilla, kailangan mo rin ito ha. Malaking tulong ito kaya ang iyong Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho
At syempre, nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan. Ha? Abay, Kuyang Placy Chavez, lalo na kapag nagkakaedad na po. Ha? Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Aba, most worshipful Roland, most worshipful Tom Rentoy, kailangan nyo rin ito. Dumaan lamang sa Mercury Drug na malapit sa inyo pag-uwi sa bahay. At syempre mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. At yan ay tanda ng pagmamahal. Ano ang latest sa Senado, Sister Elle? Ang latest sa Senado, Lakay, yung 26 overseas Filipino workers na nasa death row sa iba't ibang bansa. Tinutulungan po yan ng Department of Migrant Workers ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpas. Lakay, Raymond. May mga lawyers ba sila sa abroad? Ayan, alamin natin, Lakay, kung ano yung tulong na ibinibigay natin sa kanila. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, may 26 na mga overseas Filipino worker ang nakapila ngayon sa death row sa iba't ibang bansa. Ito ang inilahad ni Senador Erwin Tulfo na siyang sponsor ng budget ng Department of Migrant Workers o DMW sa Senate Plenary Deliberations bilang sagot sa pagtatanong ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador Erwin, ang pinakamarami ay nasa bansang Malaysia na 9 at 4 sa Brunei. 13 sa Middle East at ilan sa kanila ay isa sa Jeddah, 2 sa Riyadh, 4 sa Dubai, isa sa Qatar at isa sa Kuwait. Sa report ng DMW ay katuwang nila ang Department of Foreign Affairs at mga abogado sa iba't ibang bansa na kumikilos upang mapababa ang hatol sa kanila kahit man lang habang buhay na pagkabilanggo. Maliban pa ito sa tulong na ipinagkakaloob sa kanilang pamilya. Narito ang bahagi ng Senate Plenary Deliberation. Through our lawyers overseas are working hard to commute these death sentences. Pero right now, Mr. President, we have 26 in death row. 12 po sa Asian Pacific, Kuala Lumpur po 9, 4 po sa Brunei. Sa Middle East naman, 13 po dyan. 7 po ang lalaki, 6 po na babae. Isa sa Riyadh, 2 sa Jeddah, 4 sa Dubai, isa sa Qatar, 4 sa Dubai, at isa po sa Kuwait. So total po yung 7. So 18 males po ang kalalakihan ang nasa death row. 7 po ang kababaihan na nasa death row. So total of 26. Pero katuwang din po ng DMW ang DFA hinggil rito at nagtutulong-tulungan po itong mga ahensya na ito na working hard with our lawyers there na kung maaari makommute po ito to life sentence. Thank you, Mr. Hiwalay pa dito ang 4,015 mga OFWs na nahaharap sa iba't ibang kasong administratibo at kriminal na pinagkakaluban ng tulong ng DMW. Nakakalat ang mga ito sa Middle East, Asia Pacific, Estados Unidos, sa Europa at ganoon din sa Africa. Raymond. Yes, Mayor. Ayan, anong kaso ng mga OFW natin mga babae? May 7 pala? Grabe. Hindi binanggit Mayor dito sa pagtatanong pero previously kasi ang pinakamataas na record natin ay yung sa illegal drugs Mayor. Yung mga mule ginagamit na courier ng droga. Ayun, yun ang nagiging karamihan na dito Mayor yung doon sa previous pero dito kasi hindi na specific yung naging pagtatanong itong sa plenary deliberation kagabi dito kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Erwin Tulfo na siya ang sponsor ng budget ng Department of Migrant Workers. Ayan, nabanggit mo si Senator Joel Villanueva, kasama ang JIL sa rally sa November 30. Walang pagkakabanggit na ganun, Mayor, pero mukhang ibang grupo yung mga organizers dito sa November 30 dahil pero malalaman natin kung sila ay makakasama dahil previously nababanggit yung JIL doon sa yung grupo ng nagrally dyan sa EDSA pero mukhang hindi naman sila nagpuntahan. Hindi nila lumabas at sinuportahan yung rally sa EDSA
nung Lunes at Martes. Aba kung noong 16 and 17 Raymond ay mga kapatid natin sa INC ang nanguna sa rally, abay initong November 30 ha. Ito'y mukhang pangunahan din ng ibang religious groups ha. Ayan, may mga madre, ayan, may mga seminarista, may mga pare at ewan ko lang kung makarating. Ayan, ewan ko lang kung papayagan ni Santo Papa. Ayan, si Cardinal Antonio Tagle, balitang-balitang from Vatican uwi doon ng Pilipinas. At ito ba yun, Lakay? O baka ano yung lang? mga marites ngayon, Marites lang. Sister L. Marites lang pala. Well, pero ito yung nanggagaling sa mga organizer. So tingnan natin. Tingnan natin kung may katotohanan. Kung darating ang Cardinal Tagle, ayan, kung bibigyan siya ng vacation leave ni Santo Papa. Ayan, mukhang ang mga lalawak sa rally sa November 30, Raymond, ay yung mga dating kasama nung 1986 EDSA People Power Revolution. Ayun, mukhang yun ang mas ito yung, di ba, meron nang nauna silang pagtitipon na ginanap dyan sa EDSA Strike. Noong 21 mukhang, gusto September. nilang i-duplicate yun at ang pangako nga nila, darinig natin doon sa mga organizers, baka mahigitan pa. At yun ang ating dahil ang sabagay, wala din naman problema dahil kung doon sa iglesia transparency and accountability ang panawagan nila. Ganun din naman dito sa grupong ito na dapat talaga ang gusto nila mapanagot yung mga nasa likod nitong mga controversial na anomalya sa infrastructure project. Ayan, dapat lang talaga para iparating na at marinig daw ang mga dapat marinig. Kasi parang may mga hindi pa nakarinig. Oo, nagbibingi-bingihan. Ayan. Ayan, mukhang ito ang team song nila. Okay lang naman yung peace rally, Lakay. Okay lang naman. Karapatan natin yan na ipahayag ating damdamin, protesta, panawagan sa administrasyon sa gobyerno. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Brad. Sa Senado Mayor ay mamayang ngayon agahan na nila yung budget deliberation dahil magsisimula na ng alas 10 ngayong umaga. Sasalang sa budget ang Department of Interior and Local Government. Kaya't nagkahalo-halo dito yung mga opisyal ng PNP, ng NAPOLCOM, ng Bureau of Fire, ng Bureau of Jail. Narito lahat sila ngayon sa Senado dahil Senate plenary ng maaga ang budget ng DILG. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad Raymond Dadpas. Flash Report. Flash Report! Ano ang verdict? Guilty or not guilty? Eto Sister na, L. Lakay, dahil si Alice Guo, dating mayor ng Bamban, Tarlac, ay hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Hinatulan ng makulong o sa hinatulan sa habang buhay na pagkakabilanggo itong si Smith, Bamban, Tarlac, Mayor Alice Guo at tatlong kapwa akusado kaugnay ng kasong human trafficking na nagugat sa illegal na pogo hub dito sa may bahagi ng Bamban, Tarlac sa 111 pahinang desisyon na inilatag dito sa Pasig City RTC ay nahatulan ng guilty kasama ng parusang reklusyon perpetua at 2 milyong pisong fine sina Alice Guo alias Guo Huaping, yung kanyang Chinese national name, kasama mga co-accused na sina Rachel Malonzo Carrion, J. Milin Cruz, at Malaysian national na si Walter Wong Ron. Kasama rin Lakay at Sister L dito sa desisyon ng Korte sa Pasig ang tuluyang pagporpit sa kumpanya ng Baofu. Ito yung lugar kung saan itinayo itong scam hub dito sa bahagi ng Bamban, Tarlac, kung saan nga 800 Pinoy at foreign nationals
ang na-rescue at na-aresto. Ginawa itong desisyon kahit teleconference lamang ang pagharap ni na Go Huaping at iba pang kapwa-akusado. 16 sila lakay, 8 Pilipino at 8 foreign nationals ang humarap sa promulgation via teleconference order yan ng korte. Pero dyan sa 16 na akusado na humarap sa promulgation, ang meron pa lamang na hatol na guilty ay sina Go Huaping at binanggit natin na co-accused, 3 yan dito sa kasong qualified human trafficking. Ang tabayaran ng iba pang update mula rito sa Pasig City RTC Branch 167. Inantay pa natin ang paglabas ng mga opisyal ng pamahalaan at iba pang mga representante gaya ng legal counsel ni Go. At mamaya baka magbigay sila ng update lakay. Edniel, dun sa hatol, ilang years na kulong? Lifetime ba yan? Reclusion perpetua lakay. Ayan, reclusion lifetime nga. Reclusion perpetua. Oo, wow. Oo. At saka yung iba pa lakay doon sa humarap sa promulgation, malalaman natin maya-maya sapagkat pababa pa lamang din yung ilan sa mga opisyal at counsel nitong magkabilang panig mula sa prosecution at syempre dito sa kampo ng dismissed Bambam Tarlac Mayor. Balik muna sa inyo, Lakay at Giselle. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Pasig City Regional Trial Court. Guilty ang hatol kay former Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac at ang penalty ay reclusion perpetua. Flash Report. Flash Report! At yung kasama niya lakay na dalawa pa, ay tatlo pa, ay si Rachel Malonzo Carrion at Jamie Lynn Cruz, gayon din si Walter Wong Rong. Sila ay kasama sa hinatulan ng reclusion perpetua lakay. Di ba kasama sa kaso si Cassandra Ong? Ayan, mukhang wala pa siya doon lakay. Yung pinahirapan sa Women's Correctional. Si Cassie Ong. Si Cassie Ong, ayan. Yung naging lab team niya, no? Yung cutie na crush ni Congressman Dan Hernandez. Hernandez ba? Hernandez. Kasi sa social media, ginawa nila yung lakay ng mga yung meme. Parang naging lab team sila online. Alam mo naman mga netizen. Okay nga, Rod. So isa pang report, Sister El, ano ang latest sa Kamara? Sa Kamara naman, desisyon ng Amerika na huwag patawan ng 19% na tarif ang mga pangunahing agri-products. Makatutulong daw sa mga magsasaka. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Gunan man ang Milky. Sister Ella at Lakay, malaking tulong sa ating mga magsasaka ang desisyon ng Amerika na huwag patawan ng 19% tarif ang maraming pangunahing agricultural products ng bansa. Ito ang reaksyon ni Representative Mark Enverga ng Quezon, chairman ng House Committee on Agriculture and Food. Sabi ni Enverga, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng competitiveness ng bansa sa pandaigdigang merkado at sa magbibigay ginhawa sa mga magsasaka at mga negosyong agrikultural. Pinuri ni Enverga si Pangulong Bongbong Marcos na nagbibigay proteksyon sa agricultural exports ng bansa. Nagresulta ito ng apela ng Pangulo ng makapulong kamakailan si US President Donald Trump. Kabilang sa mga produktong hindi sasailalim sa mataas na taripa ay ang coconut oil, pinya, saging, mangga, dried at processed foods at iba pa. Sabi ni Enverga, malaking suporta ito sa kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka dahil mas magiging maayos ang pagpasok ng mga produktong lokal sa US market. Magbubukas din anya ito ng mas maraming oportunidad at hanap buhay para sa pamilya na nasa agriculture sector. Ako si New Gregory nagulat para sa DCRH. Sakay. Anong latest sa Kamara? Yan, maugong pa ba yung coup against Speaker Boji? May mga ugong lakay pero nagsalita naman itong si Congressman Ronaldo Puno na hindi daw totoo, walang mga ganong report na Boji out, Ron in, at sinusuportahan niya ang liderato ni House Speaker Faustino D. III bilang House Speaker ngayon 20th Congress. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara.
At batiin mo natin ng happy birthday Sister L. Good morning Kuyang Robin Go. Ayan, binabati ang mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lodge sa Cotabato City, Mapia, Mapita, mga brethren. At happy birthday pala ni Illustrious Potentate Chief Raban Hossein Shamsuddin Bosta Lakay. Ayan, happy birthday ha. Ayan, happy birthday Chief Raban Hossein Shamsuddin. Ayan, abay, kaya pala masaya sa Chief Raban's Night dyan sa Palacio de Manila kagabi. Ayan, good evening sa ating mga good evening tuloy. Good morning sa ating mga nobilities na sumama sa Chief Raban sa night. Ayan, masaya. At binabati natin si Kuyang Noble Boying Contribida. Ayan, Kuyang Toto Contribida. Abay, sila ay nanonood ngayon sa RH TV dyan sa Bacolod. Binabati ang mga brethren sa Montalban Lodge at Pilgrimage Lodge number 498. Oras, teka muna, anong report ni Val? Si Giselle muna Lakay bago tayo mag-commercial break. Dahil eto Lakay mula sa ICI ito, asahan na raw ang mas maraming pangalan na nalilitaw sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon po yan sa ICI. Report niya RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, asahan ng mas maraming pangalan ang lilitaw sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Chairman Andy Reyes, mas marami ring case referral yung kanilang isasampa sa mga susunod na linggo sa Ombudsman. Iginiin niyang malapit na ring ma-recover ang mga ninakaw sa kaban ng bayan at sa katunayan nalarganaan niya ngayon yung public bidding sa mga luxury vehicle ng Vizcaya Couple. Sinabi ni Reyes na gumagana yung batas at due process sa Pilipinas at patuloy niya magdodoble kayod ang Independent Commission upang maibigay ang hustisya sa taong bayan. Una nang sinabi ng ICI Chairman na hindi lubusang makakamit ang hustisya sa pagpapakulong lamang sa mga nangulimbat sa pera ng bayan. Kaakibat niya dapat ng pagpapanagot sa mga responsable ang restitution. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Standby Val Gonzales. Abay, bati mo natin sina Kuyang Colonel Ador Arevalo at Ateng Ellen. Ay, kumusta ang jewelry business sa Bulacan, Kuyang Ateng, ha? Oy mga brethren, ha? Yan sa mga members ng Manila Travelers Square and Compass Club. Ayan, may meeting daw mamaya. Ayan, sabi ni Kuyang Ador at of course ating President Fiscal Winnie Edad. O yung mga brethren dyan, ha? Ayan, attend kayo. Kailangan daw ay mag-pledge na kayo ng pang-Christmas party raffle. Ayan, December 4 yan, ha? Ayan, i-ready na yung mga paraffle yung malalaking TV, ayan, refrigerator, electric fan. Ayan. Pwede wag na electric fan. Bakit? Aircon na lang. Aircon na lang. Kung si Attorney Vladimir Putin Pelaez Momo, hindi lang aircon, Sister L, ha? Baka mamaya ano pa yan, 60 inches TV. Ayan. O kaya yung ref na kinakatok. Ano yung ref na kinakatok? Yung kinakatok tas umiilaw. Good morning, Kuya Judge Boyet Mapili. Ayan, naimbang bigat. Naku, tuwan-tuwa siguro itong si Attorney Iser Gatdula ng DOJ, Sister Ella. Bakit? Abay sila ang prosecution team. Ayan. Dito sa qualified trafficking ni Alice Guo sa Pasig City Regional Trial Court Branch 67. Ayan. So sino kaya lawyer ni Alice Guo, ha? Ayan, pero i-congratulate din natin nga pala ito, ha? Si Bianca, Sister L, ha? Bianca. Ayan, si Athena Bianca Arevalo. Ayan. Abay, galing-galing naman, ha? Mana-mana sa nanay, ha? Ayan,
Cum laude lang naman, Sister L. Aba naman. Cum laude, AB Psychology sa De La Salle University, Manila. Aba. Congratulations. Manang-mana sa kanyang mami na engineer. Ayan. Si Engineer Beng Arevalo. Pero hindi nagpapatalo yung tatay. Abay, mana din sa tatay yan. Oo naman, syempre. Ayan, si Attorney General. Ayan. Attorney General Edgar Arevalo. Aba. Ito yung re-regaluhan yata ng Toyota Cross eh. Ayan. Ayan na naman siya. abay, siyempre, Sister L, engineer, tsaka abogado, general pa, ha? Ano naman yung Toyota Cross na panregalo sa anak na graduate ng cum laude? Sa bagay, di ba, Lakay? Sabi nga, deserve. Ayan, di ba? Enjoy Sunny Mondihar. Ganun lang talaga yan, pare ko, ha? Ayan, anyway, standby sa mga reports. Ayan, standby. Oy, good morning kay Besa Zamora, Dr. Ruel Aguila. Ayan, at siyempre, si Kapitan Elsa Bartolome. Ay, oo, kasi sabi niya, Lakay, nag-message sa atin, pabati daw, sabi niya, ang maganda daw iparaffle na malaki, genset, at dahil daw, di ba yung lagi walang kuryente, Lakay, yung mga lugar na walang kuryente. Ayan, tama-tama, kasi ang Visayas grid daw, anong alert ba ngayon? Naka-yellow alert status daw ngayong araw. Alam mo, Lakay pala, sana naman may panawagan ako, Lakay, sa Aleco, Albay Electric Cooperative. Baka sakaling mabilis-bilisan yung pagre-restore. Kasi, Lakay, baka magpasko yung mga kababayan ko dyan, lalo na sa barangay namin. Wala pa rin kuryente, Lakay. Sa amin. Kalampagin natin ang gobernador nyo sa Albay. Ayan. Governor Ruel Rosal is the name. Noble Press. Ayan. Kalampagin mo nga yung Albay Electric Cooperative dyan. Sino ba may-ari niyan? Baka pwedeng pakibilisan lang naman. Kung kakayanin sana, Lakay. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin magpapasko nang walang ilaw. Ayun nyo yun. Christmas may malaki kayong Christmas tree. Tree lang, walang light. Christmas light, kumuti-kutitap. Wala ngang ilaw, Lakay. Umaasa na lang sa yung mga solar na nabibili online. Ayun lang. Yun na lang. Hindi na makapag-charge, Lakay. Tsaka hindi kaya aircon nun. Hindi, wala, Lakay. Ilaw lang talaga. Ayan. Pero congratulations muna sa DZRH drama. Ayan. Abay, nanalo pala ang DZRH sa Best Drama Program. Yes, congratulations. Ayan, sa kanilang drama sa, anong title? Ang title, Lakay, ay Sa Kanyang Panahon. Sa katatapos lang na 47th Catholic Mass Media Award. Ayan. Kaya pala yung mga taga-drama, sabi, pakiburo naman kay attorney, baka may bonus kami. Oy, pero thank you din, Lakay. Ako, finalist yung program ko dyan, yung Spotlight. Naging finalist din tayo. Kaso, Lakay, nakakatatlong taon na akong finalist. Kailan kaya ako mananalo? Talagang ganyan. Tiis-tiis ka lang dyan. Ayan. Try and try until you succeed. Yes. Sabi ni Berosipol Patsa Arbas, Nelson Yao. Commissioner Beda Epres, absent ka sa Chief Rabanso Night kagabi, ha? Ayan. Nabol Wharton Chan. Ayan. At andun si General Kuyang Faji Fajardo. Ayan. At absent din yata itong si Attorney Cornelio Samaniego III kagabi, ha? Ayan, bakit? Attorney Vladimir Putin. Mga nobilities, ayan, na nandyan kagabi. Ayan, mabuhay mga noble sir. Standby Val Gonzales. Standby Sofia Ganos. Oy, good morning din kay Manang Bing Adalin. Ayan, abay, nagtatalon din yung kanyang maid of honor. Ayan, nung marinig dahil sa'yo. Ganun ba? Ayan, birthday pa ni Manong Willie Adalin ngayon. Aba, nakikinig sa'yo sa langit ngayon kasi dala-dala niya yung transistor radio na maliit. Ayan, at binabata natin si Von Homer Oro. Aba, Anthony David Oro tsaka ni Gani Oro. Ayan. Bayaw pa raw niya. Ayan. Anyway, happy birthday, Von Homer Oro. Oras, Sister L. It's 9:46.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Billy. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Corix, namimiss ka namin, pare ko. Ayan, namiss ni parang June Soler, nanonood sa atin sa Los Angeles, California. Ay, hello po. Ayan. Kasama niya ba si Tita Raquel? Yes, siyempre, nakamonitor sa atin, ha? Anong oras ba doon ngayon, Lakay? Gabi, ayan. Nakikimarites, ayan. Paano man nangyayari sa Pilipinas, ayan. At, right Possible General Ruel Rivera, ha? Sino ba yung judge na nagbigay ng hatol Prosecutor Iser Gatdula, Kuyang Sir? Ayan, abay galit si Alice Go sa verdict ng korte na guilty siya at reclusion na perpetuo pa ang hatol penalty sa kanya. Ang sabi ng Alice Go, Kuyang Boy Osaita, definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Ayan, hindi daw po siya spy. Hindi naman sabing spy, pero sa human trafficking guilty daw. Definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Hi, Mama Alice Guo. Namiss ka na ni Kuyang Boy Osaita. Ayan. Ayan, pwede ba dumala magdala ng itlog na 2 ampula? Ayan. Okay, si pang-diet yun, Lakay. Ayan, okay, si Kapitan Els Bartolome. May dalawa din daw siyang itlog. Ayan. Na pula. Kaya lang pagka nagati ka pala ng pagkain sa City Jail, Sister El, abay bago marating sa'yo, kaselo lagmay, ha? Abay, kap-kap lahat. Dadaan mo na sa mga mayor-mayor dyan. Akala ko kap-kap lahat Meron kami kaibigan na dinalo namin sa Marikina City Jail. Nagdala kami ng pagkain, ha? Abay, hindi nakarating doon sa binigyan. Ayan, bakit? Kinain ng mga mayor-mayor. Siya doon namang gutom. Buti mo natin si Isabel. Bata pa si Isabel. Mrs. Isabel Rosales. Ayan, binabati ng kanyang nagmamahal na anak. Ayan. Nagmamahal na anak. Si Attorney Micaela Mikey Rosales, ang head ng Special Projects Unit ng Office of the President. Sa Malacanang? San Miguel Corporation pala. SMC naman pala. Kaya kay Ninong pala Don Ramon San Miguel Ang ng Emperador. Ayan. Hindi. Ay, bossing Andrew Tan, bossing Winston ko, ha? Ayan. Na-renewal bossing, Papasko na. Baka naman. Baka next year na ito, parinante. Ayan. Sayang, Lakay. Wala tayong Oo nga, may pulutan ka, wala ka naman pang kaya nga, umiikot ako sa Harrison, Ayan, bibili na ako ng Emperador. Oy, good morning sa mga sino ang president ng Mayor's League. Ayan, sila po ay naglabas ng manifesto at nagpapahayag ng support. Naglabas ng manifesto of support kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga gulo-gulo ngayon at destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Ay, good morning, Berosivul. Ayan, si DepEd Secretary San Angara
hindi raw siya mag-resign matapos idawit din sa kontrobersya ng insertion ng pondo. Ayan, sabi niya ito ay hearsay. Ayan, at sa loob ng 21 years kong paglilingkod sa bayan, ni minsan na hindi ako nadamay, nadawit ang pangalan ko sa mga kontrobersya. Anomalya nga naman ha? Ayan, mabuhay ka, Sec Sunny Angara. Daming bayan. Nabati ka ng mga members ng Pangarap Masonic Lodge. At ito ang report ni Val Gonzales, Sister L. Ang Visayas Grid sinailalim sa yellow alert ngayong araw. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, mula alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 7 ng gabi ay sasailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid. Ito ang abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ng manipis na naman gaya kahapon at hindi makakasapat na supply ng kuryente ngayong araw sa Visayas Region. Sa kalalabas na report ng NGCP, isa sa ginamit na dahilan ng 9 na planta na hindi gumagana mula Abril hanggang November 2024 at 2 iba pang planta na hindi gumagana simula 2023. 18 planta rin anilang tumatakbo sa mababang kapasidad lamang. Sa datos na inilabas ng NGCP, mayroon lamang available capacity na 2,500 megawatts sa mga planta sa Visayas Grid ngayong hapon na halos pumantay na sa peak demand ng mga consumer na 2,301 megawatts. Ang yellow alert status sa power grid ay isang abiso na nagpapahiwatig ng kakulangan ng supply ng kuryente. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Your business is our business. Ano ang latest sa negosyo ngayon, Sister L? Eto na lakay sa ating balitang negosyo, Google Pay inilunsad sa bansa ang Apple Pay at Google Pay inilunsad na sa bansa at ang Apple Pay naman inaasahan na magkakaroon din sa 2026. Balitang negosyo ni Sofia Gansa. Sofia. Opisyal nang inilunsad ang Google Pay sa bansa na nagpapahintulot sa users na itap ang kanilang smartphones para magbayad gamit ang nakalink na debit o credit card at iba pang e-wallets. Available na ang Google Pay sa launching partners na China Bank, East West Bank, GCash, GoTime, Maya, RCBC, Union Bank, Wise Philippines at Z Financial PH Incorporated. Ayon kay Google Pay Asia Pacific Strategic Partnerships Lead TG Ramakrishnan, misyon ng Google na mapadali ang paggamit at paggalaw ng pera online man o offline. Inaasahan naman ang paglulunsad ng Apple Pay sa susunod na taon. Isa itong hakbang na magdadala sa global finance giant sa umuusbong na digital payment market ng Southeast Asia. Ayon naman kay Lito Villanueva, founding chair ng Fintech Alliance Philippines, bagaman matinding kompetisyon ito sa pagitan ng dalawang mobile payment service, mabuti ng Google Pay ang nauna dahil karamihan sa Pinoy ay Android users. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.935 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At binabatan si Julio sa palisok ng Project for Quezon City. Ayoko yung mga kotse ng mga diskaya may sa demo. Chill lang. Munti ka pang madulas doon, lakay. At batiin din natin happy birthday si Andrew Nocon. Ayan. Wow, 81st birthday. Ayan. Binabati ni Julian De Leon mula sa office ni Colonel Andrew Ordonez Nocon. Ayan. Happy birthday, bossing. Aba, ang venue sa Charles Fuller Baker Memorial Hall, UP Los Baños, Laguna. Balayo naman, ha? Anyway, happy birthday po. Ayan, bossing Andrew, kay Lolo Andrew Nocon. Ayan, 81 years old. At binabati rin natin Sister L, ha? Ito'y avid listeners pala natin. Ayan, sila ay nakinig sa atin na araw-araw. Si
Kuya Reynaldo Villela ng Silang Cavite. Mula kay incoming Worshipful Master Kevin Cruz ng Palanyaga Lodge at Katimugan Shrine Club. Magandang umaga po sa inyo. At si Cecil Navarra, ang kadi ng Ayala Alabang at taga Bondok Peninsula. Ayan. At si Berta Tantoy ng Alabang Golf and Country Club. Sobrang napal tayo sa oras. Yes, Lakay. Kailangan na natin magpaalam. At ayan, Aling Felicia, ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Magandang umaga sa mga employers. Ayun, kakalimutan ng bonus sa 13-month pay. At sa mga ginanantahanan, mga misis, mga ating yung 13-month pay ni Inday, magkakalimutan. Ako, Lakay, marami nang mana sa iyo. Araw-araw ka na lang, araw-araw ka na lang. Oy, pero bukas, Lakay, Miss Universe bukas, Miss Universe bukas, Lakay, ang coronation ng Miss Universe. Alas 9 ng umaga yan. Sa Bangkok, Thailand, ang venue, Lakay. At kagabi, nag-ano na sila, Lakay, nung hapon is National Costume Competition at nung gabi, Lakay, kagabi ay nag-swimsuit competition na sila, Lakay. At napakaganda ng ating kandidata na si Atisa Manalo. Susuportahan po natin ang ating kandidata. Mananalo ulit si Gloria Diaz. Tingin ko si Atisa. Si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister El. Love you, ma'am. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apity, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Oras, alas 10:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion